Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Filipino 3 Unang Markahan, ika-6 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Salitang Daglat. Bago ang lahat, ating basahin ang mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang ibig sabihin ng salitang daglat at naisusulat ang salitang daglat ng wasto at maayos. Bilang panimulang gawain, tingnan ang mga sumusunod na larawan at tukuyin kung sino ito. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan, sino ang nakikita nyo? Mahusay! Ito ay si Dr. Jose Rizal. Para naman sa ikalawang larawan, sino kaya ito? Magaling! Ito ay si General Emilio Aguinaldo. Ang mga taong nakikita nyo sa larawan ay mga bayani ng Pilipinas. Si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani at si General Emilio Aguinaldo naman ang unang Pangulo ng Pilipinas at isa ring bayani. Kung napapansin ninyo, ang salitang doktor ay pinaikli, samantalang ang salitang general naman ay pinaikli rin. Ang tawag dito ay salitang daglat. Ang salitang daglat ay ang pagpapaikli ng isang salita o parirala. Ginagamit ito para mas mabilis isulat o basahin ang isang bagay, lalo na kung mahaba ang orihinal na salita. Narito ang mga halimbawa ng salitang daglat. Para sa Ginoo, ginang, binibini, doktor, attorney, engineer, kapitan, pangulo, general, at senador. Ating tandaan na ang daglat ay karaniwang may tuldok sa hulihan at nagsisimula sa malaking titik, lalo na kung ito ay ginagamit bilang pamagat o katawagan sa pangalan. Katulad ng salitang general, makikita natin na ito ay nagsisimula sa malaking titik at may tuldok sa hulihan. Ngayon, dumako tayo sa isang pagsasanay upang mas maintindihan nyo ang salitang daglat. Ating basahin ang panuto. Ibigay ang daglat ng mga salita. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang salita, ginang. Alin kaya ang daglat nito? Tama! Ang daglat nito ay ang nakikita nyo ngayon. Para sa ikalawang salita, doktor. Mahusay! Ang daglat nito ay ang nakikita nyo ngayon. Para sa ikatlong salita, pangulo. Magaling! Ang sagot nito ay nakikita nyo ngayon. At para sa ikaapat na salita, binibini. Tama! Narito ang tamang daglat. At para sa panghuling salita, general. Magaling! Nakikita nyo ngayon ang tamang sagot. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagsasanay. Ating basahin ang panuto. Tukuyin kung tama ang ginamit na daglat sa pangungusap at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, si Ginoong de la Cruz ay nagbigay ng donasyon sa aming paaralan. Tama ba ang salitang daglat na ginamit? Mahusay! Ang tamang sagot ay tama.
Para sa ikalawang pangungusap, nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Reyes sa aming barangay. Tama ba o mali ang salitang daglat na ginamit? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikatlong pangungusap, binati ng mga mag-aaral ang kanilang guro na si Binibining Rivera. Ang salitang daglat ba na ginamit ay tama o mali? Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa ikaapat na pangungusap, si Ginang Ramirez ay dumalo sa isang pagtitipon. Ang salitang daglat ba na ginamit ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. At para sa panghuling pangungusap, si Dr. Morales ay nagbigay ng reseta para sa aking ubo. Ang salitang daglat ba na ginamit ay tama o mali? Mahusay! Ang tamang sagot ay mali. Dahil hindi ganyan ang salitang daglat ng doktor, kundi ganito. Ngayon, dumako na tayo sa paglalahat. Ating sagutin ang katanungan. Ano nga ba ang salitang daglat? Magaling! Ang salitang daglat ay ang pagpapaikli ng isang salita o parirala. Ginagamit ito para mas mabilis isulat o basahin ang isang bagay, lalo na kung mahaba ang orihinal na salita. Ngayon naman, dumako tayo sa pagtataya. Ating basahin ang panuto. Basahin ang pangungusap. Isulat ang salitang daglat ng mga katawagan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, si Ginoong Santos ang guro namin sa agham. Isulat ang salitang daglat ng Ginoo. Para sa ikalawang pangungusap, bumati si Binibining Cruz sa mga magulang ng kanyang estudyante. Isulat ang salitang daglat ng Binibini. Ikatlong pangungusap, dumalo si Dr. Ramirez sa seminar para sa mga manggagamot. Isulat ang salitang daglat ng doktor. Para naman sa ikaapat na pangungusap, tinawag ni Ginang Lopez ang mga bata para sa pagsusulit. Isulat ang salitang daglat ng ginang. At para sa panghuling pangungusap, nagtalumpati si Pangulong Marcos sa harap ng mga guro at mag-aaral. Isulat ang salitang daglat ng Pangulo. Ngayon naman, narito ang mga wastong sagot. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin sa Filipino 3 Unang Markahan, ika-6 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Salitang Daglat. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, comment at share na rin. Hanggang sa muli!